Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo dinidilaan yung binti ko? Huwag kang maingay. Kapag sumigaw ka, bubutasan ko yung tagiliran mo. Pero Tay, mali po yung ginagawa niyo. Hindi ito mali. Tinutulungan ko lang naman kayo. Kung alam mo lamang, Desa, mas kailangan niyo ako ngayon. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na lamang umangal. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko. Sobra na po itong ginagawa niyo. Mali po ito, Tay. Kung hindi niyo na po ako kayang irespeto, isipin niyo ang anak niyo. Mas gusto niyo po ba na magkasira kayo ni Alex? Hindi mo ako kailangang paalalahanan. Alam ko kung anong ginagawa ko. At maniwala ka, hindi magagalit ang asawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Mas mabuti nang hindi mo alam. Masasaktan ka lang. Pero huwag ka mag-alala. Iingatan naman kita. Dadahan-dahanin ko lang dahil alam kong inosente ka pa. Tatanggalin ko na tong pang-itas mo, ha? Huwag kang gagalaw kung hindi. Anong sinabi niyo? Permiso? Mga demonyo kayo! Napakasama niyo! Taon 2004. Quezon. Mula nang ikasal si Desa sa 5 taon niya ng kasintahan na si Alex ay nagpasya ito na doon na lamang sila tumira sa bahay ng mga magulang ng lalaki. Kasama nila roon ang 58 anyos nitong ama na si Lito at ang ina nito na nakaratay na lamang sa higaan mula ng ma-stroke. Maganda naman ang pagtanggap ng biyanan kay Desa, kaya hindi siya nahirapang pakisamahan ang matanda. Ang nanay naman ng kanyang asawa, bagamat hindi niya ito nakakausap, ay mukhang gustong-gusto rin naman siya para sa nag-iisa nilang anak. Dating nagtatrabaho sa restaurant si Desa, waitress siya doon. Ngunit na magsama na sila ni Alex ay pinahinto na siya ng lalaki sa kanyang pagtatrabaho. Hindi raw magtatagal ay magiging padre de pamilya na ang kanyang nobyo, kaya mas gusto nito na sa bahay na lamang siya. Prinsesa siya kung ituring ni Alex, kaya tumagal ang kanilang relasyon. Pamilya rin ng lalaki ang gumastos para sa kanilang kasal. Simple lang yon dahil hindi pa nila kaya ang magarbong kasal. Isa pa ay kakaunti rin lamang ang kanilang mga inimbita. Bago pa man sila tumira sa bahay ng biyanan, ay nangupahan muna sila sa bayan para malapit pa rin sa trabaho. Ngunit nang sila ay ikasal, si Lito na mismo ang nangumbinsi sa kanya na doon na lang sila tumira sa bahay ng mga magulang ng lalaki para madali silang makapag-ipon ng pampatayo nila ng sariling bahay. Pumayag naman si Desa dahil mas praktikal naman yon para sa kanilang mag-asawa. Isa pa, gusto rin niyang mapalapit sa mga magulang nito dahil matagal na rin siyang hindi nakakaranas ng presensya ng mga magulang. Pagdating pa lamang niya roon ay mainit na ang pagtanggap sa kanya ni Lito. Kung paano siya itrato ng asawa niya ay ganoon din ang ipinakita nito sa kanya, kaya naisip niya na mapapabuti nga siya sa pananatili roon. Dahil panggabi ang trabaho ni Alex, sila lamang ng biyanan niyang lalaki ang naiiwan doon tuwing gabi. Sa umaga naman ay halos maghapong tulog ang kanyang asawa, kaya halos hindi na rin sila gaanong nakakapag-usap. Ang tanging kakwentuhan niya lamang ay si Lito, kaya madaling napalapit ang loob niya sa matanda. Mang Lito, ako na pong bahalang maghanda ng pagkain. Kayo na po ang nagluto Nakakahiya naman po kung uupo na lamang ako rito. Ano ka ba, Desa? Tatay na rin ang itawag mo sa akin. Para ka namang ibang tao kung Manlito pa rin ang itatawag mo sa akin. Asawa ka na ni Alex, kaya parang anak na rin kita. Kung papayag ka nga, anak na rin ang itatawag ko sa iyo. Sige po, Tay.
kung yan po ang gusto ninyo. Yan, ganyan nga. O siya, maupo ka na para makakain na tayo. Salamat po sa pagluluto nyo ng hapunan, Tay. Sa susunod, ako naman po ang magluluto para makatikim naman po kayo ng lutong Kapampangan. Ay, Jesus, ayos lang naman kahit hindi ka magluto. Pero gusto ko rin matikman ang luto ng iba. Sa tagal na kasi naming magkasama rito ng misis ko ay ako lagi ang nasa kusina. Yun din po bang dahilan kaya siya na-inlove sa inyo ng sobra? Ano pa nga ba? O eto, tigman mo to para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Masarap nga po, Tay. Naku, kung kayo po pala yung palagi magluluto, sigurado na tataba ako rito. Mas mabuti na yung tumaba ka kaysa naman yung mangayayat ka. Kaya kumain ka ng kumain dyan. Sa susunod, ipapatikim ko naman sa iyo ang paboritong ulam ni Mrs., yung ginataang santol. Talaga po? Paborito ko rin po yun eh. Si Alex po yung una nagpatikim sa akin nun. Ayaw-ayaw pa nga ako nung una dahil naasiman ako pero masarap po pala talaga paggata. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ako nagluto nun. Pinagdala ko lang siya. Sabi ko ipatikim niya sa nobya niya. Nako, tataba ka nga talaga rito kapag napadalas ang pagluluto ko. Hayaan mo, bukas ng tanghali, yun ang lulutuin kong ulam. Pero sa hapunan po ako naman ha. Baka po kasi masyado na akong ma-spoil dito eh. Huwag mong isipin yun. Isipin mo na lang, anak din kita. Ginagawa ko rin naman to kay Alex nung dito pa siya umuwi. Kaya po pala makatatay talaga siya. Oo, sanggandikit kami mag-ama. Tingnan mo naman mula itsura, sa karisma, nakuha niya lahat. Ang hindi niya lang nakuha ay yung galing ko sa pagluluto. Nako, hindi po ako kokontra dyan. Nung minsan pinagprito ko siya ng isda, halos hindi na po namin makain. Nagkandalasog-lasog na nga eh. Medyo sunog pa. Pero nagpapasalamat naman po ako dahil sinusubukan niya talaga. Abay, bagay nga talaga kayong dalawa. Siya nga pala, kailan niyo ba kami balak bigyan ng apo? Excited na kami ni Mrs. Kahit hindi na siya nakakakilos ay gusto pa rin naman niyang makitang magiging apo namin sa inyo. Hindi pa po kasi namin napag-uusapan ng tungkol dyan, Tay. Bakit hindi pa kasal naman na kayong dalawa? Hindi na kayong mga bata. Kayang-kaya niyo nang maging magulang. May trabaho naman si Alex at ikaw, malusog ka naman. Bagay na bagay sa iyo maging nanay. Nasabi ko na po kasi kay Alex na hindi pa po ako handa para dyan. Bakit naman? Teka, huwag mong sabihin wala pa nangyayari sa inyo ng anak ko. Ganun na nga po. Mabuti kung ganon. Po? Ang ibig kong sabihin, mabuti kung ganon dahil ang anak ko palang makakauna sa'yo kung sakali. Birhen ka pa pala, ay napakaswerte ni Alex. Pero alam mo, Iha, kahit pinahahalagan mo ang sarili mo, dapat alam mo pa rin kung paano magpaligaya ng isang lalaki. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Medyo nagulat lang po ako sa sinabi ninyo. Jesus, bakit ka pa magugulat? Hindi ka naman na bata. Nasa tamang edad na kayo ng anak ko. Hindi na nga po ako bata pero naiilang po ako na pinag-uusapan ng tungkol dyan eh. Siguro po, pag-uusapan na lang namin ni Alex sa susunod kapag meron na po kaming plano. Nakakatuwa talaga kayo. Nung panahon namin, hindi na namin pinag-uusapan yan. Magtatalik lang naman kayo at kayo lang naman ang makakakita sa isa't isa. Kung nahihiya kayong gawin yun dito sa bahay, dahil nandito kami ng misis ko, kaya naman naming magpanggap na wala kaming naririnig o napapansin. Pero kung gusto mo, makikisali ako. Hindi, biro lamang yun. Hindi po yata magandang biro yon, Tay. Ito naman, biro nga lamang yun eh. Huwag mo namang seryosohin. Tsaka, masanay ka na sa akin. Mapagbiro talaga tong tatay nyo. Pero, huwag ka mag-alala. Ligtas ka rito. Ako mismo ang puprotekta sa'yo. Bakit po? May mga masasamang loob po ba rito sa inyo? Kahit saan lugar naman, hindi nawawala ang ganoon. Pero,
Hindi mo naman kailangan mag-alala dahil wala naman magtatangkang manakit sa'yo rito. Nasabi na ba sa'yo ni Alex na barangay tanod ako? Nako, baka hindi mo alam. Kinatatakutan ako ng mga siga rito. Kapag may away, palaging ako yung tinatawag nila para umawat kasi alam nila na sa akin lang makikinig ang mga siraulong yon. Magaling po pala talaga kayo. Ay, syempre naman. Hindi lang sa pagiging tanod, pati sa... Mas mabuti po siguro kung kumain na lang tayo, Tay. Ang sarap pa naman po ng niluto niyong ulam. Lalamig na po ito kapag hindi pa tayo kumain. Ay, oo nga, tama ka. Pasensya ka na ha. Napasarap lang ang pagkukwento ko. Hindi nagustuhan ni Desa ang naging paraan ng pagbibiro ni Lito sa kanya. Bagamat maaga siyang naging independent, ay alam niya kung paano disiplinahin ang sarili kahit walang gumagabay sa kanya, kaya hindi niya nagagawang magbiro o makisakay sa ganoong klase ng biro. Nakakabastos yun para sa kanya, ngunit pinalampas na lamang ni Desa yon para hindi sila magkaroon ng samaan ng loob, lalo na't kalilipat lamang nila ni Alex sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw ng pananatili ni Desa sa bahay ng kanyang biyenan, nakaramdam na siya ng hiya dahil wala siyang maitulong sa gastusin doon. Sinabihan naman siya ni Alex na hindi niya kailangang magtrabaho dahil ito na ang bahala sa mga gastusin sa bahay. Pero naisip niya na hindi naman masama kung kahit papaano ay tutulong pa rin siya. Naisipan niyang magluto ng mga kakanin at ilako yon sa kanilang lugar. Pinayagan naman siya ni Alex at binigyan din siya ng pampuhunan para magkaroon ng libangan. Naisip kasi ng lalaki na baka naiinip din siya sa bahay, kaya pumayag na yon na gawin ang kanyang gusto. Gabi pa lamang naghahanda na ng mga lulutuin si Desa at madalas na tumutulong sa kanya si Lito kahit na tinatanggihan niya ito. Hanggang sa hinayaan na lamang niya ang matanda sa pag-aakala na nais lamang nitong makatulong sa kanya. Ngunit isang araw, nangyari ang kanyang kinatatakutan. Matapos ang pagtitinda ay nagpresenta siyang magluto ng ulam para sa kanilang pananghalian. Habang nagluluto si Desa ay bigla na lang lumapit si Lito sa kanyang likuran at pasimpleng yumakap sa kanyang baywang. Kumusta yung panglumpiang gulay mo? Patikim nga. Nako, Tay, makakalimutan yung pangalan niyo kapag natikman niyo yan. Talaga? Tay, pakitanggal naman po yung kamay niyo sa bewang ko. Ay, Jesus, para naman akong ibang tao sa iyo anak na nga ang turing ko sa iyo, hindi ba? Wala namang mali siya to, kaya hayaan mo na. Pero Tay, hindi po maganda na basta-basta na lamang po kayo nangahawak kapag ginusto ninyo. Paano po kung may ibang makakita sa atin tapos ibang iisipin? Bakit ba kasi lahat na lang ng gawin ko binibigyan mo ng mali siya? Dahil hindi nyo naman po dapat ginagawa yon. Hindi po yun normal. Sa bagay, ganyan talaga kapag wala pang karanasan. Lahat na lang minamasama. Darating ka rin naman sa punto na pagsasawaan ka ng anak ko. Nakakabastos na po kayo, ha? Naririnig niyo po ba ang sarili niyo? Hindi na po maganda yung lumalabas sa bibig niyo, Tay. Masyado ka kasi maarte. Maganda ka nga pero wala ka naman silbi. Simpleng obligasyon mo lang bilang asawa hindi mo pa magawa. Ano ba mahirap doon? Hihiga ka lang naman at bubuka ka sa harap ng anak ko. Ganyan lang po ba kababa ang tingin niyo sa aming mga babae? Kaya nga po gusto kong maghanap buhay para magkaroon din ako ng silbi rito Hindi ba't sinabihan ka na ng anak ko na hindi mo na kailangan magtrabaho? Pero nagpupumilit ka pa rin. Ano, may gusto kang patunayan? Na mas magaling ka sa anak ko? Hindi yun ang silbi mo kaya kanya pinakasalan. Bigyan mo siya ng anak. Yun ang obligasyon mo bilang asawa. Bakit po ba kasi pinapangunahan yung pagkakaroon namin ng anak? Kung siya nga, hindi ako minamandali Tapos kayo, grabe kayo kung makapagsalita. Hindi naman po kayo ganyan sa akin nung una Ang hina mo naman kasi. Malamang mahal na mahal ka ng anak ko kaya hindi kanya pinipilit. Pero ako, bilang ama niya,
Alam na alam ko kung anong gusto niya, kaya ako na mismong magsasalita para sa kanya. Mabuti ho kung alam niyo ang gusto niya, pero kami pa rin na magdedesisyon kung kailan kami magkakaanak. Tay naman, ayoko ho na magkaroon tayo ng samaan ng loob habang nandito kami ng asawa ko. Kaya kung pwede sana, wag na lang kayo makialam sa mga desisyon namin bilang mag-asawa. Bakit ba takot na takot ka magpabuntis sa anak ko? Baka naman wala ka talagang kakayahan na bigyan siya ng anak. Malusog ho ako, at sigurado ako ron, kaya alam ko sa sarili ko na wala akong problema. Yan naman pala eh. Walang dahilan para patagalin niyo pa. Gusto ko na magkapo. Hindi naman po yung ganun kadali. Hindi po kami makakabuo ng isang gabi lang tapos may maglalakad na kinabukasan. Alam mo, kung hindi pa kaya ng anak ko, ako na lang ang gagawa. Bakit niyo ako tinulak sa pader, Tay? Nakakasakit na kayo, ah? Kung kinakailangan, idikit pa kita dyan sa sinasandalan mo. Gagawin ko para hindi ka na makagalaw. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo. Gustong gusto ko nang gawin to. Nahawakan ka na ba ni Alex dito? Ang bango-bango mo. Tay, wag. Wag niyo pong gawin sa akin to. Maawa naman kayo. Shh! Hindi mo naman siguro gugustuhin mag-eskandalo, hindi ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin kapag narinig ka nila sumisigaw? Kahit sabihin mo na may ginagawa ako sa'yo, hindi ka nila paniniwalaan. Ako mas kilala nila at sa akin sila mas maniniwala. Kaya para hindi yun mangyari, hayaan mo na lamang akong hawakan ka ng ganito. Ang kinis-kinis mo talaga. Tay, wag po. Isipin niyo naman po si Alex. Asawa ko po ang anak ninyo. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag kang mag-alala. Mabilis lamang to, Desa. Tay, maawa po kayo. Ang mabuti pa tumalikod ka. Tao po? Tao po? Anak ng wisit na babaeng yun ah. Ngayon pa talaga. Hoy, Lito, alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka dyan. Ay, ikaw, dito ka lang. Huwag kang lalabas. At kapag dumating mamaya si Alex, wag na wag ka magsusumbong sa kanya. Kung hindi, malilintikan kayong dalawa sa akin. Opo, hindi po ako magsusumbong, Tay. Lito, ano ba? Ano na naman bang ipinuputok ng butsi mo, Pule? Halos araw-araw ka na lang nambubulahaw, ah. Ako pa talaga? Kung hindi niyo ako binibigyan ng problema, hindi kayo mabubulahaw sa pagsigaw ko. Hindi ka na talaga naubusan ng problema. Ano na naman ba yon? Hindi talaga mauubos ang problema ko hanggat hindi nyo inaayos ang pagkakatali ng mga alaga nyong kambing. Tingnan nyo yung mga halaman ko. Ginawang tanghalian ng mga alaga nyo. Buisit! Sa susunod na makita ko mga yan sa bakuran ko, ipapatubos ko na yan sa inyo. Ang dami mo satsat. Nasaan ba at huhulihin ko? Gamitin mo yung mga mata mo na makita mo hinahanap mo. Leche! Kung ayaw mo sabihin, may bahala ka. Sana iubusin ng mga alaga kong kambing yung mga halaman mo na manigas ka sa galit. Ang kapal na mukha mo. Naturingan ka pa namang tanod pero ikaw pa yung nagbibigay ng problema rito. Aba, mahiya ka naman, Lito. Kung di mo kaya mahiya sa amin dahil palagi ka naming nakikita, kahit doon na lang sa bisita mo. Balita ko dyan na nakatira yung anak mo at yung asawa niya. Kaya pakitaan mo naman ng magandang asal. Hindi yung lantaran mong ipinapakita yung nakakahiya mong pag-uugali. Hoy, tumahimik ka nga. Kapag hindi ako nakapagtimpi, tatahiin ko yung bibig mong chismosa ka. Ay, sige, gawin mo. Buisit ka. Ikaw ang buisit. Lihim na nagpasalamat si Desa sa pagdating ng kapitbahay na si Aling Pule. Dahil hindi natuloy ang masamang balak ni Lito sa kanya. Gayunpaman, diring-diri siya sa ginawa nitong pangmamolestya sa kanya. Bagamat naiwasan ang mas malala pang pangyayari, hindi naman siya nakaligtas sa matinding pagnanasa ng kanyang biyanan. Ilang beses siyang naligo sa pagbabaka sakaling mawawala ang pandidiring nararamdaman niya. Nung naglalakbay ang mga kamay ng matanda sa maseselang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit sadyang hindi ganoon kadali na mawala yun sa isipan ni Desa. Dahil sa takot na hiwalayan ni Alex na masyadong malapit sa ama, ay inilihim na lamang ni Desa ang nangyari.
Kahit anong paliwanag pa ang kanyang gawin, siguradong hindi siya papaboran ng kanyang asawa. Sinubukan niyang iwasan na lamang si Lito sa pag-aakalang yun ang magiging solusyon sa kanyang problema. Inaagahan na lamang niya ang pagluluto at umaalis na rin kaagad ng bahay. Sinasadya niyang tagalan ang paglalako ng paninda para hindi makasama ang matandang biyanan. Magandang umaga po, Aling Pule. Baka gusto niyo pong bumili ng puto. 30 piso lamang po. Ay, talaga? Ang mura naman ng paninda mo. Sulit na yung 10 piso ko rito. Ang lalaki ng puto. Hindi ka ba nalulugi rito, Ineng? Hindi naman po. Naku, ang galing mo naman. Ay, teka, pabili ako. Halagang 20 pesos. Sige po. Salamat po ha. Kayo po kasi yung unang customer ko. Mukhang suswertehin po ako ngayon dahil sa inyo. Ay, naku, sana nga, iha. May mga nag-aalok din sa akin dito tuwing umaga. Kapag ako ang unang customer nila, nauubos agad ang paninda nila. Wow, kung ganon, kayo po pala dapat ang lagi kong unang alukin. Yun po ay kung ayos lang po sa inyo. Abay, syempre, ayos na ayos lamang sa akin. Ay, siya nga pala, dyan na ba talaga kayo titira kinalito? Opo. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi naman po sa ganon. Hindi lang po ako sanay na may ibang kasama sa bahay. Dati po kasi ako lang talaga mag-isa tapos nung naging kami na po ni Alex, saka lang po kami nagsama. Magka-live-in na pala kayo bago pa nagpakasal. Kumusta naman ang relasyon mo sa mga biyanan mo? Maayos ka naman ba nilang tinatrato? Maayos naman po, Aling Pule. Sus, parang hindi ako kumbinsido sa sagot mo May problema ka sa kanila, no? Huhulaan ko. Dahil ba kay Lito? Paano niyo po nasabi yan? Ay, nako, Ineng. Hindi naman sa tinatakot kita pero hindi kasi talaga maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Tuwing may bagong salta rito, lalo na kapag dalaga at tulad mo na may itsura. Sus, grabe kung makatingin niyang si Lito. Kulang na lamang ay hubaran niya sa mga titig niya. Kung nakakabuntis nga lang ang mga mata ay marami na yang nabiktima. Isa pa, suki yan dun sa biraw sa bayan. Marami na siyang binastos doon. Kung alam mo lamang, marami nang nagrereklamo sa kanya. Ay, ewan ko ba naman dyan kay Alex at naisipan pang dyan kapatirahin sa bahay nila. Maayos naman ang trabaho niya. Kayang-kaya niyo namang mangupahan muna. Bakit natahimik ka dyan? Wala po. May naisip lamang po ako. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Alam kong nakikialam na ako pero hindi ko naman intensyon na sirain ang relasyon mo kay Lito. Ngayong pamilya na kayo. Pero isipin mo na lang na babala ito para sa mga posibleng mangyari. Mas mabuti na ang nag-iingat, iha. Salamat po sa malasakit ninyo, Aling Pule. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko. Tsaka umuwi pa rin naman po si Alex kaya may nakakasama rin po ako. Pero Ineng, hindi natin masasabi kung ano maiisipan niyang si Lito kapag wala ang anak niya. Hindi ba't panggabi ang asawa mo? Kapag matutulog ka na, ilak mo ng mabuti ang pinto ng kwarto ninyo. Yun na nga po ang problema Kurtina lang po kasi ang pangsara namin sa kwarto. Nako, ay malaking problema yan. Ay, maging alerto ka na lamang siguro. At kung sakaling kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kapag may nangyari, sumigaw ka lang. Mababaw lang ang tulog ko kaya magigising ako kaagad. Aling Pule, may tanong lang po ako. Bakit niyo po nasasabi yan? May nangyari na po ba noon? May ginawa na po ba ang tatay ni Alex? Ay, alam mo, ayoko na sanang ungkatin ang nakaraan. Pero dahil naitanong mo na rin lang, hindi na rin siguro masama kung ikukwento ko sa'yo. Hindi ba ako makakaabala sa'yo kung sakali, Ineng? Mukhang marami ka pang ilalako Ayos lamang po. Mahaba pa naman po ang oras, tsaka ayoko pa pong umuwi. Bakit? Nandun naman si Alex tuwing umaga, hindi ba? Opo, pero madalas po siyang tulog Minsan nga po, umaalis pa kasi meron siyang lakad. Siya, maupo ka muna rito para makapagkwentuhan naman tayo sandali.
Sige po, interesado rin po kasi akong malaman kung bakit ganun na lang kasama yung tingin nyo kay Tatay Lito. Alam mo kasi, bago pa magtrabaho sa bayan si Alex, nagtrabaho muna siya sa palayan at naging tanod rin dito. May anak akong dalaga na napakagala. Eric ang pangalan niya. Gabing-gabi na siya kung umuwi palagi. Ayun, natsyempohan ni Alex habang nagro-ronda. Lasing na lasing yung anak ko. Doon sila nagkakilala. Niligawan niya si Erica at kahit hindi ko siya gusto, tinanggap ko siya nang sagutin siya ni Erica. Nagsama sila kahit hindi pa kasal pero nagpumilit nun si Alex na dyan na sila sa bahay ng mga magulang niya tumira. Nasan na po siya ngayon? Patay na siya, Desa. Nagpakamatay siya. At kahit hindi siya nagsabi sa akin, alam ko na may ginagawa sa kanya si Lito, kaya siya humantong sa ganoong desisyon. Mabait ang anak ko at mapagpasensya. Mahal na mahal niya rin si Alex, kaya alam kong hindi niya kayang ipahamak ang lalaking yon. Iniisip niyo po ba na posibleng ginalaw ni Tatay Lito si Erica noon? Oo, at alam kong hindi malayong mangyayari din yun sa'yo, kaya mag-iingat ka sa kanya. Kahit ngayon palang kita nakausap, nararamdaman kong mabuti kang tao. Sana hindi maging dahilan yun para hayaan mong pagsamantalahan niya ang kahinaan mo. Lumaban ka sa kanya kung kinakailangan, iha. Naging laman ng isip ni Desa ang mga sinabing yon ni Aling Pule. Buong akala niya ay nag-iisa lang sa buhay ang matanda. Isa pa, masama ang pagpapakilala rito ni Lito dahil sa pagiging reklamador sa mga kapitbahay. Kaya nang sabihin nito ang tungkol sa anak na si Erica ay muli na naman siyang napaisip. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili. Dahil doon, sinubukan niyang kausapin si Alex na mangupahan na lamang muna, ngunit hindi umubra sa asawa ang kanyang ideya. Sa kabila ng kanyang mga nalaman, pinigilan pa rin niya ang sariling magkwento kay Aling Pule tungkol sa pambabastos na ginawa sa kanya ni Lito at ang lihim na pagnanasa ng kanyang biyanan. Pinili niyang hindi yun ikwento dahil batid niyang magiging malaking kasiraan yun sa pamilya ng kanyang asawa. Akala ni Desa, makakaligtas na siya sa masamang balak ni Lito dahil sa pag-iwas niya sa matanda. Ngunit isang gabi, nagising na lamang siya nang maramdamang tila may mainit na bagay na dumadampi sa kanyang mga binti. Hindi siya gumalaw nung una sa pag-aakalang panaginip lang yun, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang matandang biyanan na nakadapa sa may paanan ng kama. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo dinidilaan ang binti ko? Huwag ka maingay. Kapag sumigaw ka, bubutasan ko yung tagiliran mo. Pero tay, mali po itong ginagawa niyo. Hindi ito mali. Tinutulungan ko lang naman kayo. Kung alam mo lang, Desa, mas kailangan niyo ako ngayon. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na lamang umangal. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko. Sobra na po itong ginagawa niyo. Maling-mali po ito, tay. Kung hindi niyo na po ako kayang irespeto, isipin niyo naman po yung anak ninyo. Mas gusto niyo po ba na magkasira kayo ni Alex? Hindi mo ako kailangan palalahanan. Alam ko kung anong ginagawa ko. At maniwala ka, hindi magagalit ang asawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Mas mabuti nang hindi mo alam. Masasaktan ka lang. Pero huwag kang mag-alala. Iingatan naman kita. Dadahan-dahanin ko lang dahil alam kong inosente ka pa. Tatanggalin ko na tong pang-itaas mo, ha? Huwag kang gagalaw kung hindi. Napakawalang hiya niyo. Hayop! Aray ko! Ikaw ang walang hiya! Ang sakit nun, ha! Umalis kayo sa panang ko! Kung hindi sisigaw ako! Tingnan natin kung makakasigaw ka pa! Napakasama mo! Akala ko pa naman, mabuti ka nga dahil masyadong mataas ang tingin sa inyo ni Alex.
Pero sagad pala sa buto ang kademonyohan ninyo. Oo, demonyo na kung demonyo, pero hindi ko ito gagawin kung walang permiso ng anak ko. Anong sinasabi niyo? Anong permiso? Kita mo na, gulat na gulat ka. Mukhang hindi mo pa nga lubos na kilala ang lalaking pinakasalan mo, Dessa. Mga demonyo kayo! Napakasama niyo! Hindi ba nasabi sa'yo ni Alex? Gustong-gusto niya magkaanak pero wala siyang kakayahan para gawin yon. Baog ang anak ko at hindi ikaw ang unang babae na nalagay sa posisyon mo ngayon. Hindi rin ba kinwento sa'yo ni Alex yung kinakasama niya noon? Ako ang bumuntis sa kanya para magkaroon kami ng apo. Ang kaso nga lang, tanga siya dahil hindi niya kinaya. Siya na mismo ang tumapo sa buhay niya. Napakasama niyo! Hayop! Tumigil ka na! Gusto mo bang tapusin na kita ngayon, ha? Nakakarami ka ng buwisit ka! Kung may natitira pa kayong awa para sa akin, hindi niyo itutuloy ang balak niyo. Awa? Ano ako, baliw? Nakahain ng pagkain, tatalikuran ko pa. Hindi ako isa't kalahating baliw gaya ng akala mo. Kaya kahit ano pang pagmamakaawa at panlalaban ang gawin mo, wala ka na magagawa pa. Kailangan ko magparami ng lahi at hindi ko na yun magagawa sa inutil kong asawa. Pero ikaw, kayang-kaya mo pang dali na magiging anak ko. Dapa! Ayoko! Ayaw mo? Sige, mas gusto mo palang pinahihirapan ka, ha? Tikman mo ngayon ang hugupit ng sinturong ko. Tingnan ko lamang kung hindi pa kita mapasunod sa gusto ko. Tama na po, Tay. Tigilan niyo na po ito, parang awa niyo na. Bakit naman ako makikinig sa'yo, ha? Nagsisimula pa lamang ako. Magbabayad kayo sa ginagawa niyo sa akin. Sisiguraduhin ko yon. Napakasama ninyo. Nagtagumpay si Lito sa kanyang plano nung gabing yon. Paulit-ulit na inangkin ng matanda ang katawan na nanghihinang si Dessa. Naubos na ang kanyang lakas sa panlalaban. Tuwing sinusubukan niyang pigilan ang kanyang biyanan, ay tinutumbasan din nito ng pananakit ang kanyang ginagawa. Nagtamo siya ng mga galos at pasa dahil sa pamumuwersa sa kanya ni Lito. Sampal, suntok, tadyak ang ginagawa nito sa kanya tuwing siya ay pumapalag. Kaya naman nang magising siya kinabukasan ay dama niya ang matinding panghihina. Dahil sa nangyari ay hinintay niya ang pagdating ng kanyang asawang si Alex para isumbong ang ginawa sa kanya ng ama nito. Alex, buti nakauwi ka na. Bakit? May nangyari ba? Teka, ano yan? Bakit may mga pasaka? Talaga bang hindi mo alam? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na alam mo kung ano ang sinasabi ko. Diretsuhin mo na lang ako, Dessa. Pinapainit mo lang ang ulo ko eh. Kaya aga-aga. Pagod pa ako sa trabaho. Bakit hinayaan mo lang ang tatay mo na gawin yun sa akin, ha? Hindi na natin kailangan pang pagtalunan yan. Siguro naman marami na siya nasabi sa'yo. Bakit? Kailangan ko pa bang ulitin lahat ng yon para maniwala ka? Kung ano man ang mga narinig mo mula sa kanya, yun na yon. Huwag mo nang ipaulit pa sa akin. Gusto ko na magpahinga. Ang kapal ng mukha mo! Ganun lang yon? Alex, kinahasa ako ng tatay mo. Wala ka man lang bang gagawin? Anong gusto mong gawin ko? Isuplong ko siya sa mga pulis? Huwag kang baliw, Dessa. Ama ko pa rin siya kahit ano pang gawin niya. Pinamoy niya ako. Hindi mo ba naiintindihan kung ano nararamdaman ko ngayon? Asawa mo ako. Ipagtanggol mo naman ako sa kanya. Ipamukha mo sa kanya na mali ang ginagawa niya. Ano ba? Iligo mo na lang yan. Mawala rin yung pandidiring nararamdaman mo. Hayop ka, Alex. Totoo nga ang sinabi ng tatay mo na may permiso ang ginawa niya. Paano mo naatim na ipagamit ako sa kanya, ha? Ganon ba kababantingin mo sa akin? Ano, Alex? Sumagot ka. Yun ba ang dahilan kaya mo ako kinumbinsi na dito na lamang tumira? Eh kung sabihin kong oo, anong gagawin mo, ha? Makikipaghiwalay ka? Oo, at aalis ako rito. Kakasuhan ko kayo ng tatay mo. Magkasabot kayo mag-ama. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin.
Sa tingin mo may maniniwala sa'yo na ginahasa ka niya? Baliw. Kayang-kaya kong kontrahin ang sasabihin mo. At sabihing inakit mo si tatay kaya kanya pinatulan. Kaya kung ano man yung pinaplano mo, tigilan mo na dahil hindi yan uubra sa amin. Ganito rin bang ginawa mo nun sa kinakasama mo? Oh, bakit naman siya nasali sa usapan? Hindi mo siya kilala kaya tumahimik ka na lang. Sino yung anak ni Aling Lupe na nagpakamatay? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ngayon, mapanagot ko kayo mag-ama sa ginawa niyo sa akin. Kung inaakala niyong magpapakamatay rin ako dahil doon, pas nagkakamali kayo. Hindi ako mananahimik na lang at... Wala kang gagawin. Hindi ka magdidemand at lalong hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Dito ka lang. Ikukulong mo ako? Hayop ka talaga. Hayop na kung hayop, pero gusto ko na magkaanak kaya ako pumayag sa gusto ni tatay. Ano? Nahihibang ka na ba? Kahit mabuntis ako, alam mo sa sarili mo na hindi mo anak yon. Baog ka! Tumahimik ka! Sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na isa kang inutil. Anong sinabi mo? Sa susunod na marinig ko pa yan mula sa'yo, sisiguruhin kong hihiwalay itong anit mo sa ulo mo. Bitiwan mo nga yung buhok ko. Ano pa? Huwag mo akong matakot-takot dahil, hindi ako natatakot sa inyo mag-ama. Ganon. Hindi ka pala natatakot, ha? Sige, halika! Bitiwan mo ako! Alam mo, kaya ka nasasaktan dahil masyadong matigas yung ulo mo. Ayoko sanang gawin sa ito pero nagmamatigas ka pa rin. Kaya pasensyahan na lang tayo. Sa susunod, huwag ka na lang lumaban nang hindi ka nasasaktan. Ay, pagod na nga ako sa trabaho. Sakit ka pa ng ulo. Tumingin ka sa akin. Nakikita mo ba tong lubid na hawak ko? Igagapos kita rito sa kwarto para hindi ka na magkaroon ng pagkakataong makalabas dito. Si tatay nang bahala magpakain sa'yo at kung ano man ang gusto niya, wag na wag mong tatanggihan kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Matapos igapos, pinabayaan na lamang ni Alex ang kanyang kaawa-awang asawa. Nadagdagan pa ang mga pasa ni Desa dahil sa panlalaban niya tuwing lumalapit sa kanya si Lito. Naulit pa ang panggagahasa ng matandang biyanan at ginagawa pa yon sa kanya habang nakagapos sa kama. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat na nangyari ay ang natuklasan niya na hindi pala mapagkakatiwalaan ang taong kanyang pinakasalan. Sa halip na siya ay protektahan nito, siya pa mismo ang naglapit sa kanya sa matinding kapahamakan. Lumipas ang mahigit 1 buwan at tuluyan na ngang nagdalang tao si Desa. Dinadala niya noon sa kanyang sinapupunan ang anak ng taong bumaboy sa kanya, na nais namang ituring na anak ng kanyang asawa. Pakiramdam niya noon ay para lamang siyang isang hayop na inanakan at yun lamang ang kanyang pakinabang. Hindi na siya muli pang nakalabas ng bahay, lalo na nang lumaki na ang kanyang tiyan. Ngunit noong 4 na buwan na siyang buntis, muli na naman siyang nakaranas ng matinding pang-aabuso. Sa pagkakataong yon ay mas malala pa ang kanyang pinagdaanan. Pinagtulungan siya ng mag-amang Lito at Alex. Halos ikamatay niya na ang kababuyang ginawa ng mga yon sa kanya. Dahil doon, nakunan si Desa. Namatay ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa halip na kaawaan ay siya pa ang sinisi ni Lito sa pagkawala ng bata at nakaranas pa siya ng matinding pambubugbog bilang parusa sa nangyari. Halos ikamatay na ni Desa ang pananakit na yon ni Lito. Samantala, dahil nagsususpecha na ang kanilang kapitbahay na si Aling Lupe, ay naalarma na rin ang mag-ama, kaya gumawa na ng paraan ang mga yon kung paano siya ididispatcha. Igapos mo na yan. Bilisan mo. Kailangan na natin mailabas ang katawan niya habang wala pang mga tao sa labas. Sigurado po ba kayong wala ng pag-alagala ng ganitong oras, Tay? Baka nakakalimutan mong barangay tanod ako rito.
Alam ko kung kailan wala ng pag-alagala pa sa labas, kaya sigurado kung wala nang makakakita sa atin. Saan ba natin dadalhin si Desa? Buhay pa siya, Tay. Di sa lugar kung saan siya maaaring mamatay. Alam mo naman siguro kung saan ang bahay ng kinatatakutang mambabarang dito, hindi ba? Doon natin siya dadalhin. Yung sinasabi nilang may lahi ring aswang? Oo, anak. Sariwa pa ang dugo ni Desa nang makunan siya, kaya sigurado kung hindi siya makakaligtas sa matandang yon. Sa ganun paraan, hindi na natin siya kakailanganin pampatayin dahil may iba nang gagawa noon para sa atin. Iba ka talagang mag-isip, Tay. Kaya bilib na bilib ako sa iyo eh. Basta huwag ka lang magpapatalo sa konsensya mo, ha? Dahil kapag pinairal mo ang emosyon mo, lalo na sa ganitong pagkakataon, ikaw rin mismong magpapahamak sa sarili mo. Ay, teka, umamin ka nga. Nagdadalawang isip ka ba sa gagawin natin? Hindi po, Tay. Tsaka wala naman akong magagawa kung kailangan na nating idispatcha si Desa. Sayang nga eh. Mahal ko pa naman siya, pero nung sinabi niyang isusuplong niya kayo sa pulis, bigla nagpantig yung tenga ko. Hindi ko kayang ipahamak kayo, Tay. Kaya tama lang yan sa kanya. Pasalamat na lang siya dahil kahit papano naawa pa tayo sa kanya at hindi natin siya dito pinatay. Tama. Kung mamamatay man siya sa kamay ng mambabarang na yon, posibleng hindi niya namamalayan. Pabor pa sa kanya pag nagkataon. At kapag may naghanap sa kanya, alam mo na kung sino ituturo at ididiin natin. Kahit walang ebidensya, siguradong maniniwala sa atin dahil para sa mga taga rito, salot ang mambabarang na yon. Kung ganun bilisan na po natin, Tay. Igapos mo na mabuti at busalan mo ang bibig niya para hindi makasigaw. Kunin mo itong sako. Kasyang-kasya si Desa rito. Pakihawak na lang po, Tay, para maipasok ko itong katawan niya sa sako. Ayan, kasyang-kasya naman pala eh. Magmumukha lang tayong may dalang basura nito. Ikaw ang bumuhat dyan. Magmamasid-masid na lang ako sa paligid, ha? Siya, halika na. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Tay, tulungan niyo muna ako. Hindi ko to kayang ipasa na mag-isa sa balikat ko. Ang bigat eh. Siya, sige. Bumaba ka ng konti para maipasan ko to sa'yo. Ang bigat nga talaga nito, ha. Ako nang mauna. Titingnan ko muna kung may tao sa labas. Sige ho, Tay. Ayan, pwede ka nang lumabas. Dahan-dahan lamang, ha? Tay, paano kung may mauna pang makakita kay Desa kaysa dun sa mambabarang na sinasabi nyo? Hindi kaya mas mabuti kung patayin na natin siya ng tuluyan at hayaan na lang natin yung matanda na magdispatcha sa bangkay niya? May punto ka rin naman dyan, anak. May dala ka bang patalim dyan? Wala, Tay. Hindi ko na naisip kanina sa pagmamadali eh. Hayaan mo na. Maghanap na lang tayo ng batong ipupukpok sa ulo niya para matuluyan na talaga yan. Ako na ang gagawa. Sige po, Tay. Bilisan na po natin. Nang malapit na sila sa bakanteng palayan, kung saan malapit ang bahay ng kinatatakutang mambabarang sa kanilang barangay, ibinagsak ni Alex ang katawan ni Desa sa lupa. Naghanap naman ng bato si Lito para sana ipupukpok sa ulo ng babae, ngunit habang naghahanap ang matanda ay biglang natigilan ang mag-ama nang makarinig sila ng kaluskos sa di kalayuan. Dahil madilim, hindi nila agad na aninag kung ano yon. Ngunit maya-maya lamang unti-unti nang luminaw ang kanilang nakikita. Kaagad na napaatras ang dalawa. Kitang-kita ang pamumutla ng mag-ama habang nakatitig sa kanila ang malaking aso na animoy handa silang atakihin anumang oras. Sa takot ni Lito, nauna pa itong kumaripas ng takbo papalayo kesa sa anak niya na si Alex. Naiwan naman ang katawan ni Desa sa natutuyong lupa sa palayan nang wala pa ring malay. Tumayo sa tabi ng sako ang aso at saka yun inamoy-amoy. Ilang sandali pa ay nagpakawala ito ng sunod-sunod na alulong. Tanda na may isang buhay na nawala ng gabing yon.
Nang makalayo ang mag-ama, sakalang noon lumabas ng bahay si Felicia. Nakaagaw pansin sa kanya ang sakong dala ng isang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang laman noon, ngunit inutusan niya ang alagang aso na lumabas para takutin ang mga ito. Nang masigurong wala ng tao sa paligid, naglakad ang matanda papalapit sa iniwang sako sa bakanteng palayan. May naririnig siyang tibok at mahinang paghinga ng isang babae, kahit ilang hakbang pa ang layo noon sa kanya. At nang tuluyan ng mabuksan ang sako, napuno ng pagkabahala ang kanyang muka nang makita ang babaeng duguan sa loob nito. Napagtanto ni Felicia na naging biktima ng pang-aabuso ang babaeng kanyang nasagip. Halos buong katawan nito ay puno ng galos at pasa. Ngunit ang pinaka-nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang dugo sa pagitan ng mga hita. Mukhang nakunan ang babae. Hindi niya mapigilang makaramdam ng awa dahil hindi yun nalalayo sa pinagdaanan niya noong bago pa man siya maging isang mambabarang. Mabuti naman at gising ka na. Sino ka? Nasaan ako? Anong lugar ito? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ako ang nakakita sa katawan mo kagabi, kaya nandito ka ngayon sa aking bahay. Anong ibig niyong sabihin? May nakita akong dalawang lalaki kagabi doon sa palayan. Buhat-buhat ka habang nakalagay sa isang sako. Kung hindi lumapit sa kanila ang alaga kong aso, malamang hindi na kita naisalba pa. Pupukpukin ka na sana ng bato ng matandang lalaki. Balak kanilang patayin, iha. Mga hayop sila. Hindi pa sila nakontento sa pambababoy sa akin. Gusto pa nila akong patayin. Ay, sandali. Sino ba sila? Asawa ko po at saka po yung biyanan ko. Ginahasa ako ng biyanan ko na itinuring ko na rin na parang tunay kong ama. Pero nagawa niyang babuyin ako sa kabila ng pagmamakaawa ko sa kanya. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamasakit sa lahat. Alam ng asawa ko yon at hinahayaan niya lang ang tatay niya. Tapos kagabi, pinagtulungan po nila ako. Sinubukan kong lumaban pero ito ang inabot ko. Ay, mukhang hindi nga madali ang pinagdaanan mo sa kanila. Kung wala naman silang mabigat na dahilan para gawin sa iyo yon, hindi ka dapat pumapayag na abusuhin na lamang ng mga ganong klase ng tao. Sandali po, hindi po ba kayo yung kinatatakutan nilang, halos lahat ng mga taga rito ay takot sa akin. Ang alam kasi nila, hindi lang ako basta mambabarang, kundi isa ring aswang. Pero hindi totoo ang kanilang mga kwento. Hinayaan ko na lamang na matakot sila para walang magtangkang gumawi rito. Kung ganoon, hindi po totoo na may ilahi kayong aswang? Hindi, iha. Marahil ay nasabi lamang nila yon dahil sa alaga kong aso. Pero, bakit niyo po ako tinutulungan? Tinulungan kita dahil napagdaanan ko rin yan noon. Ang kaibahan lamang, hindi ko kaano-ano ang gumawa sa akin. Pinagsamantalahan nila ako at basta na lamang itinapon sa kung saan. May matanda ring tumulong sa akin noon. Kinupkup niya ako
hanggang sa nalaman ko na kabilang siya sa isang grupo na gumagamit ng itim na mahika. Kaya nilang mangkulam at mambarang. Kayang-kaya nilang pumatay gamit ang itim na kapangyarihan. Tinuruan nila ako hanggang sa maging kabilang na rin ako sa kanilang grupo. May tribo kami noon sa bundok, pero may isang grupo ng kalalakihang pumunta roon para sunugin lahat ng aming tahanan. Ang tingin nila sa amin ay mga salot at nagdadala lamang ng kamalasan sa mga nakatira sa ibaba ng bundok. Kaya po ba napadpad kayo dito? Oo, matagal na akong naninirahan dito at matagal ko na rin pinoprotektahan ang sarili ko gamit ang itim na mahika. Ngayon, tatanungin kita, gusto mo bang makaganti sa lumapastangan sa pagkatao mo? Opo. Gusto kong magbayad sila mag-ama sa mga ginawa nila sa akin. Tulungan niyo po ako, Manang. Parang awa niyo na po. Hindi mo kailangang magmakaawa. Batid ko kung gaano katindi ang puot at galit dyan sa loob mo ngayon. Kaya makakaasa ka na tutulungan kitang pagbayarin sila. Sa paanong paraan mo ba gustong makita ang kanilang paghihirap? Gusto ko silang gumapang sa hirap hanggang sa sila na mismong tatapa sa sarili nilang buhay. Gusto ko rin maramdaman nila ang sakit na naranasan ko habang sabay nila akong ginagahasa. Mangyayari ang gusto mo, Iha. Ngunit kakailanganin ko ang dugo mo para simulan ang pagpapahirap sa kanila. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan niyong gawin. Papayag po ako sa kahit na anong ipagawa ninyo, Manang. Basta maparusahan lamang po silang mag-ama. Yan ang tapang na hinihintay ko mula sa'yo. Huwag ka mag-alala. Sa gagawin ko sa kanila, hindi na nila magagawa pang muling lumigaya. Ay, teka, sandali. May kukunin ako. Heto. Ano po yan? Laman ng garapong ito ang mga alupihang ginagamit ko sa pambabarang. Mga alaga ko sila. At kapag nakipagkasundo ka sa among pinagsisilbihan nila, mangyayari lahat ng nanaisin mo sa iyong paghihiganti. Ano po bang kailangan kong gawin? Kailangan kong patak ng sariwang dugo na magmumula sa iyo. Tinupad ni Felicia ang pangakong tutulungang makapaghiganti si Dessa. Gaya ng kanyang sinabi ay pinatakan nito ng sariling dugo ang mga insektong gagamitin niya sa mga taong nais nitong paghigantihan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pumasok na siya sa kanyang silid upang simulan ang ritual. Hindi niya sinunog ang hinubad na damit ni Dessa dahil magagamit niya ang dugo mula sa inosenteng buhay na nawala sa babae dahil sa isang makamundo na pagnanasa. Kinagabihan, naghahanda na sa pagpasok sa trabaho si Alex nang makaramdam siya ng pagkirot ng ulo at bahagyang pagkahilo. Hindi siya nakapasok sa trabaho nang mas lumala pa yon sa mga sumunod na oras. At nang matutulog na siya sa kanyang silid, bigla na lamang siyang nakarinig ng mahinang iyak ng sanggol. Hinanap niya kung saan yon nanggagaling, ngunit wala naman siyang nakita. Nagpaulit-ulit ang iyak ng bata hanggang sa unti-unti itong maging isang nakakakilabot na tawa.
napaupo sa kama si Alex at naninigas ang katawan. Nagpalinga-linga yun sa paligid. Nang hindi pa rin mawala ang mga naririnig niyang ingay, ay pinilit na lamang niya ang sariling makatulog. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi yun mangyari. Maya-maya lang, tumambad sa kanyang paningin ang isang anino ng matandang babaeng nakatalikod sa kama. Kalong nito ang umiiyak na sanggol. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Oh, Alex, sinong kausap mo? Ayan tayo. Kanina pa nakatayo dyan yung babae. Kinakausap ko pero hindi naman sumasagot. Ano? Wala namang babae rito, anak. Tayo lang nga nandito sa kwarto mo. Kaya nga ako pumunta rito para kumustahin ang pakiramdam mo. Pero sa nakikita ko ay mukhang hindi ka pa maayos. Kung ano-ano na nakikita mo. Seryoso ko, tay. Ayan siya oh. At may kalong pa siyang bata. Umiiyak siya. Anak, meron nga, tay. Bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin? Alam mo, ang mabuti pa ay magpahinga ka na lamang muna. Baka bukas mawala na rin ang sakit ng ulo mo. Paalisin niyo siya, tay. Ginugulo niya ako. Ayoko silang kasama rito. Anak, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na wala ka namang kasama rito? Ako lang ang kasama mo, wala nang iba. Walang babae at wala ring sanggol. Kaya ng sinasabi mo. Ay, mukhang kailangan na kitang patingnan sa albularyo bukas. Umalis kayo. Alis! Alex, ano ba nangyayari sa iyo? Umalis na kayo! Labis na nag-alala si Lito sa ikinikilos ng kanyang anak. Hindi lang kasi isang beses nangyari na animoy may kinakausap ang lalaki na tanging ito lamang ang nakakakita. Tuluyan na itong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa bawat araw ay mas lumalala ang kanyang kondisyon. Dahil sa pagkabahala, naghanap na ng albularyo si Lito na maaaring tumingin kay Alex. Ano ba nangyayari sa anak ko, Mang Tembong? Ilang araw na siyang ganyan. Hindi makausap ng matino. Kung ano-ano nakikita niya na siya lang naman ang nakakakita. Tapos nitong mga nakaraang gabi ay madalas siyang nagigising ng hating gabi. Sumisigaw siya at nahihirapang huminga. Sabi niya, may bata raw na sumasakal sa kanya. Kailan pa ba yan nagsimulang mangyari sa kanya? Nitong nakaraan lang, 3 araw na ngayon. Meron ba siyang nakaaway o nagawa ng masama bago ito nangyari? Nako, mabait yang anak ko. Imposibleng magkaroon siya ng kaaway o may magawa ng masama para mangyari ito sa kanya. Lito, tatapatin na kita. Hindi basta-basta ang pinagdaraanan ng anak mo. May bumabarang sa kanya. Malakas at matindi ang galit ng taong yon. Kaya isipin niyo kung sino ang maaaring gumawa nito. Barang? Sino namang... Ay, teka, hindi kaya... May naiisip ka bang maaaring magpabarang sa kanya? Wala. Lito, kung gusto mong maagapan ng maaari pang mangyari sa anak mo, kailangan mong magsabi ng totoo. Nasabi ko na sa inyo, walang nakaaway ang anak ko at wala rin akong kilala na galit sa kanya. Kung ganun, wala akong may tutulong sa inyo. Ay, teka, hindi nyo man lang ba aalamin kung sinong gumawa nito sa anak ko? Hindi ba't may kakayahan kayong ibalik ito sa gumagawa sa kanya? Pasensya ka na, Lito, pero alam ko may hindi ka pa sinasabi sa akin. At tiyak na makakahadlang yun sa panggagamot ko. Ngayon pa lamang ay pinapaalalahanan na kita. Simula pa lamang ito ng maaaring mangyari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May mas malala pang pwedeng mangyari sa anak ko? Oo, Lito. Kaya kung magsisinungaling ka pa rin sa akin, maaaring mawala sa iyo ang anak mo. Sa kabila ng naging paalala ng albularyong si Mang Tembong, mas pinili pa rin ni Lito na itago ang tunay na nangyari dahil batid niyang siya ang may kagagawan ng lahat. Wala siyang ibang naiisip na maaaring magpabarang kay Alex kundi ang asawa nitong si Desa.
Hindi nila napatay ang babae kaya malaki ang posibilidad na nakaligtas ngayon. Ngunit ang malaking palaisipan sa kanya ay kung sino ang tumutulong sa kanyang manugang at kung bakit si Alex lamang ang ipinababarang nito, gayong higit siyang nagkasala kay Dessa. Dahil tumanggi si Mang Tembong na gamutin si Alex ay walang nagbago sa kalagayan ng lalaki. Ngunit kinabukasan, nagulat na lamang si Lito nang may mapansing pagbabago sa kanyang katawan. Bahagyang umumbok ang kanyang tiyan at namaga ang kanyang pagkalalaki. Halos maluha si Lito nang subukan niyang umihi dahil wala namang lumalabas. Tuwing naglalakad din siya ay nararamdaman niya ang matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Habang may dinaramdam, dumating pa ang isang trahedya sa pamilya ni Lito. Pumanaw na ang kanyang asawa. Binawian ito ng buhay habang natutulog. Ang hinala nila, bangungot ang kanyang ikinamatay. Dahil hindi makakilos, humingi siya ng tulong sa mga kaanak ng asawa para mag-asikaso sa burol nito hanggang sa pagpapalibing. Takang-taka naman ang mga ito nang makita ang kalagayan nilang mag-ama. Pare-pareho ng sinasabi ang kanilang mga bisita. May bumabarang daw sa kanila at sa pagkakataong yun ay sigurado na siyang si Dessa nga ang may kagagawan ng lahat. Unti-unti mo na silang sinisingil sa mga kasalanan nila sa iyo. Ano na nararamdaman mo ngayon? Masaya po ako na pinagbabayaran na nila ang mga nagawa nila. Hindi ka na ba talaga magpapakita sa kanila? Nabalitaan ko na namatay na ang biyanan mong babae. Nasabi mo sa akin na hindi siya kasali sa mga nanakit sa iyo. Gusto ko po sanang pumunta at magpaalam sa kanya kahit sa huling sandali. Pero iniisip ko rin po na baka saktan na naman ako ng biyanan ko. Hindi ka na niya magagawang saktan, Dessa. Sa mga sandaling ito ay unti-unti na ring dumarapo sa kanya ang sumpa. Mahina na si Lito at wala na sa sarili ang kanyang anak, kaya't kahit lumapit ka sa kanila, wala na silang magagawa para muli kang saktan. Isa pa, hindi kita hahayaang pumunta roon nang walang proteksyon. Proteksyon? Oo, proteksyon sa pamamagitan ng isang ritual. Habang nasa ilalim pa sila ng aking sumpa, magiging mahina sila sa harapan mo dahil mas malakas ang galit mo kesa sa kanila. Mas malalim at hindi basta-bastang madadaig ng galit nila sa iyo. Sa mga oras na ito, sigurado kung alam na nilang ikaw ang nagpabarang sa kanila, kaya asahan mong hindi magiging maganda ang inyong pagkikita. Mamayang hapon, isasagawa ko ang panibagong ritual para sa pagpapahirap ko sa mag-ama. Aling Felicia, kung hindi po sana kalabisan, maaari niyo rin po ba akong turuan kung paano niyo ginagawa ang pambabarang? Hindi basta-bastang naituturo ang paggamit ng itim na mahika. At hindi dahil hiniling mo ito ay magiging madali na lamang ang lahat para sa iyo. Ang katumbas ng kapangyarihang yon ay ang iyong kaluluwa. Handa po akong pagdaanan ng lahat, Aling Felicia. Kung kinakailangang isang lako ang kaluluwa ko, gagawin ko po. Mabuti kung ganon, ngunit kailangan mong maghintay. Oras na magdesisyon ka, wala na yung bawian. Hindi ka na makakawala. Handa ka ba? Buo na po ang loob ko, Aling Felicia. Matapos isagawa ang ritual, ay sa kanya lamang pinayagan si Dessa na pumunta sa burol ng biyanan niyang babae na tanging nagpakita ng tunay na malasakit at pagtanggap sa kanya.
Dahil hindi siya maaaring makilala ng mga kamag-anak ng asawa niya, ay nagtungo siya roon nang may saklob na itim na tela. Hinintay niyang mabawasan ang mga nakikipaglamay bago siya lumapit sa kabaong ng yumaong ginang. Nag-alay siya ng panalangin at nagpasalamat sa matanda. Bagamat wala itong nagawa upang siya ay protektahan sa mag-ama, batid niyang hindi nito gusto ang lahat ng nangyari. Hindi nakita ni Desa sina Lito at Alex sa labas ng bahay, kung saan nakaburol ang kanyang biyanan. Pasimple siyang umikot sa likod para pasukin ang silid, kung saan siya walang awang pinagsamantalahan ng mag-ama. Napangisi siya nang makita si Alex na nakaratay na lamang sa kama. Nakatitig ito sa kisame habang kinakausap ang sarili. Nakaagaw pansin din sa kanya ang pamamaga ng mga braso't binti ng lalaki. Naghalo-halo na ang iba't ibang amoy sa silid na yon. Mukhang napabayaan na ang kanyang asawa sa kalagayan noon. Nang magtungo siya sa kabilang silid, natagpuan niya naman si Lito na namimilipit sa sakit habang pinipilit na bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Nanlaki ang mga mata nito nang siya ay makita. Anong ginagawa mo rito? Hayop kang babae ka! Alam kong ikaw ang may kagagawan nito! Ako nga. Siguro naman ngayon, alam niyo na kung anong kayang gawin ng isang babaeng matapos niyong halayin at yurakan ng pagkatao ay magagawa niyo pang patayin. Hintayin mo ang pagganti ko sa'yo. Sisiguruhin kong babalik sa'yo ang lahat ng nararanasan namin ng anak ko. Kulang pa yan. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo gumagapang ng anak mo sa hirap. Tigilan mo na yung kabaliwan mo, Desa. Una pa lang, dapat alam mo na kung anong silbi mo sa pamilyang ito. Ano ba sa tingin niyo ang silbi ko? Para usan niyo mag-ama? Laruan niyo tuwing nakakaramdam kayo ng matinding pangangailangan? Lalaki ako at may pangangailangan din. Bakit pa ako maghahanap ng ibang babae kung nandito ka naman? Hindi ka naman sana masasaktan kung pumayag ka na lamang sa gusto kong mangyari. Magdadalang tao ka at isisilang mo ang anak ko. Magkakaroon na kayo ng anak at magiging masaya na kayo ng asawa mo. Ganun lang sana kasimple ang lahat, pero lumaban ka pa. Talagang lalaban ako. Hindi ko haya magtagumpay kayo nang hindi ko man lang pinaglaban ang dignidad ko. Napakahayop niyo mag-ama. Dapat sa inyo, hinahatid na sa hukay. Hindi mo magagawa yan. Asawa mo pa rin si Alex. Nakita mo ba ang kalagayan niya? Hindi ka ba nahahawa sa kanya? Mahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat. Mahal? Pagmamahal ba ang tawag niyo sa ginawa niyo sa akin? Nababaliw ka na. Pumunta ako dito dahil nagbabaka sakali ako na nagsisisi na kayo sa mga kahiyupang ginawa niyo sa akin. Pero hanggang ngayon, mali pa rin ako ng inakala sa inyo mag-ama. Wala na kayong pag-asa kaya tama lang na pagdusahan niyo lahat ng naging kasalanan niyo. Hindi lang sa akin, kundi pati sa anak ni Aling Pule. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Yan, ganyan din ang reaksyon ng anak niyo nang sinabi ko ang tungkol sa anak ni Aling Pule. Bakit? Anong ginawa niyo sa kanya, ha? Hinalay niyo rin ba siya at pinahirapan gaya ng ginawa niyo sa akin? Paano hindi? Pareho lang naman kayong uto-uto. Ang kaibahan niyo lang, pumayag siya na dalhin sa sinapupunan niya ang anak naming dalawa. Pero malay ko pa namang may balak din pala magpakamatay ang baliw na yon. Hindi na kayo naawa. Ilang taon nang nangungulila sa anak si Aling Pule pero hindi pa rin nabibigyan ng hustisya nangyari sa kanya. Ngayong alam ko na ang totoo, asahan niyo mas magiging mahirap pa ang pagpapahirap ko sa inyo. Tandaan mo yan! Matapos makipagsagutan sa matandang biyanan, nagpasya na si Desa na umalis doon. Masaya na siya na nakita mismo ng dalawa niyang mga mata kung paano naghihirap ang mag-ama. Habang pinagmamasdan ang dalawa,
Lalong-lalo na si Lito, wala siyang naramdaman ni katiting na awa at pagsisisi sa naging desisyon niya. Nang paalis na roon si Desa, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Aling Puli. Nagulat ang ginang sa muli nilang pagkikita at bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Desa, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Ang tagal na kitang hindi nakikita. Ayos ka lang ba? Ang mabuti pa, sumama ka muna sa bahay ko. Magkwentuhan tayo sandali. Pasensya na po, Aling Puli, pero kailangan ko rin pong umalis kaagad. Ay, teka, bakit? Hindi ba't nakaburol pa ngayon ang biyanan mong babae? Nandyan naman po ang mga kamag-anak nila. Sina Lito at Alex, parang hindi ko sila nakikitang lumalabas ng bahay Ano bang nangyari sa dalawang yon? Malalaman nyo rin ho kapag pumunta kayo sa kanila. Naku, hindi naman ako pumupunta dyan. Kanina nga lang ako pumunta kasi nakiramay ako sandali. Mabait kasing asawa ni Lito at magkasundo talaga kami noon bago pa man siya ma-stroke. Pero kung isa sa mag-amang yon ang nakaburol dyan, hindi ako pupunta. Ay, siya nga pala, may gusto sana akong itanong sa'yo. Nitong mga nakaraang buwan kasi, bago ka pa hindi magpakita parang narinig ko na sumisigaw ka. May nangyari ba? Ay, Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Tama po kayo, Aling Puli. Pareho kami ng pinagdaanan ng anak ninyo. Tulad ko, hinalay din siya ni Lito at hinayaan lang yun ni Alex. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Mga hayop sila. Binaligtad pa nila yung anak ko para hindi sila managot sa ginawa nila. Huwag na po kayo mag-alala. Mabibigyan na po ng hustisya ang pagkamatay ng anak ninyo. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti na po nilang pinagbabayaran ng mga ginawa nila sa akin at saka sa inyong anak. Kaya ba hindi na nakakalabas ng bahay ang mag-amang yun? Opo, Aling Puli. Malalaman nyo rin kung ano nangyari sa kanila sa mga susunod na araw. Pasensya na po kayo kung hanggang dyan lang po ang pwede kong sabihin sa inyo. Kailangan ko na pong umalis. Mag-iingat po kayo rito. Mag-iingat ka rin, Ineng. Maraming salamat. Kung ano man ang ginawa mo para pagbayarin sila, tatanungin kong malaking utang na loob yon. Kung ano man po ang nararanasan nila ngayon, nararapat lang po yun sa kanila, kaya hindi niyo po kailangan tumanaw ng utang na loob sa akin. Sige na po, Aling Puli, aalis na po ako. Nang makaalis si Desa ay naiwan naman si Aling Puli na may matagumpay na ngiti sa mga labi. Masaya ang ginang na sa wakas ay may kumilos na upang mabigyan ng hustisya ang kanyang anak na naging biktima rin ni Lito at Alex. Sa huling gabi ng lamay, tuluyan ng nalaman ng mga kapitbahay at ilan pang mga nakakakilala kay Lito ang sinapit nito at ng kanyang anak na si Alex. Marami ang nalungkot sa nangyari, ngunit mas marami ang natuwa sa karmang inabot ng mag-ama. Matapos ilibing ang asawa ni Lito ay natagpuan itong nangangayayat na at kinakailangan ng gumapang sa sahig dahil hindi na siya makatayo. Kinumbinsi raw ito ng mga kamag-anak na magpadala na sa ospital nang matingnan ang kalagayan, ngunit tumanggi ang matanda. Marahil ay nahihiya sa kalagayan, lalo na't hindi na lamang basta na mamaga ang maselang parte ng kanyang katawan. Nang huling nakita si Lito ay may mga alupihan ng lumalabas sa kanyang tainga at bibig. Hinala ng mga kapitbahay, alupihan ng ginamit ng bumabarang sa matanda. Ngunit nagulat din ang mga nakakakilala sa mag-ama nang kumalat ang kwento na may mga uod na ring lumalabas sa ari ng dalawa. Tatay, anak, parang hindi ko na kaya. Ito na yata ang ikababatay ko. Hirap na ako. Wala pa rin ba kayong nakukuhang manggagamot? Hirap
na rin ako sa kalagayan ko, Tay. Hindi ko na maigalaw ang mga pako at yung... Hindi na ako makahihi, Tay. Namamaho na ako rito. Bakit walang gustong tumulong sa atin? Iniwan na tayo ng mga kamag-anak natin, anak. Sa nanay mo lamang sila may pakialam. Yung iba naman, ayaw makialam dahil takot na madamay. Wala ring manggagamot ang gustong sumubok dahil masyadong malakas ang mambabarang na nakuha ni Desa. Pwisit na po ito para na tayong papasok sa impyerno. Tay, buti pa humingi na lang tayo ng tawad kay Desa. Magmakaawa tayo sa kanya. Baka sakaling gumaling pa tayo, Tay. At sa tingin mo, patatawarin ka ng babaeng yon. Matindi ang galit niya sa atin, Alex. Kahit lumuhod ka pa at lumuha ng dugo, hindi niya na tayo patatawarin. Baka nakakalimutan mo ang ginawa mo sa kanya. Halos patay mo na siya nung gabing inahanay natin siya, kaya ganun na lamang ang galit niya sa atin. Nakausap niyo siya ng burol ni nanay, hindi ba? Bakit hindi pa kayo humingi ng tawad sa kanya, Tay? Bakit ako? Ako lang ba nagkasala sa kanya? Ikaw dapat ang ko. Maunang gumawa nun dahil asawa ka niya. Nasaktan mo siya ng husto. Pero kayo ang may pakana ng lahat nito, mula kay Erika hanggang kay Desa. Kung bakit kasi hindi mo mapigilan yung sarili mo tuwing nakakakita ka ng babae. Pati tuloy ako napahamak. Ano? Talagang kayo mo pa ako sisisihin? Baka nakakalimutan mong pumayag ka at ginusto mo rin lahat na nangyari. Ikaw pa nga mismo ang narakot sa Erika yon para hindi magsumbong kay Pule. Pasensya na, Tay. Pero hindi ko na kayo masasamahan. Suko na ako, Tay. Ay, sandali. Alex, bitiwan mo yung kutsilyo. Huwag mong... Alex, anong ginawa mo? Hindi mo kailangan tapusin ang buhay mo. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Anak ka. Tuluyan ng binawian ng buhay si Alex nung araw na yon, matapos niyang saksakin ang kanyang sarili. Dahil sa paghihinagpis at hirap na nararanasan ni Lito, hindi na rin ito nagdalawang isip pang sundan ang anak. Tinadtad ni Lito ng saksak ang kanyang sarili, ngunit hanggang sa huling hininga ng matanda ay hindi pa rin ito nagagawang humingi ng tawad sa kanyang nagawa kina Desa at Erika. Aling Felicia, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa akin. Nakamit ko na po ang hustisya sa mga ginawa nila, kaya tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Kaligayahan ko na tulungan ka, Iha. Sana'y hindi dalhin ng iyong konsensya ang nangyari. Unang kita ko pa lamang sa'yo, alam ko nang mabuti ang puso mo, kaya sigurado ko na nalulungkot ka rin na kailangang buhay pa nila ang maging katumbas ng hustisyang hinahangad mo. Totoo naman po na nalulungkot din ako, pero naiintindihan ko po na kailangan mangyari yun sa kanila, hindi lang para sa amin ni Erika, kundi para sa mga taong posible pa nilang maging biktima. Pinarusahan lamang natin sila,
pero sila pa rin ang tumapos sa sarili nilang buhay. Ay, mukhang yun na po talaga ang kapalaran nila, kaya wala na po tayong magagawa. Sa ngayon, ang magagawa mo na lamang ay ang ipagpatuloy ang buhay mo. Marami pang magagandang pangyayari ang darating sa iyo, kaya pasensya ka na kung ipagkakait ko sa iyo ang kalaman tungkol sa itim na mahika. Magiging mas masaya ang buhay mo kung mamumuhay ka bilang isang ordinaryong tao. Pero huwag mong kakalimutan na kapag kinailangan mo muli ang tulong ko, palaging bukas ang bahay ko para sa iyo. Maraming salamat po, Aling Felicia. Hindi ko po alam kung bakit salot ang tingin sa inyo ng ibang tao. Kung alam lang po sana nila kung gaano kabuti ang puso ninyo. Sigurado akong pagsisisihan nilang lahat ang mga iniisip nila sa inyo. Huwag mo nang intindihin yon. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Mas tahimik ang buhay ko kung kinatatakutan ako ng mga taga rito. Kaya hindi mo ko kailangang alalahanin. Ay, siya nga pala. Ano nang plano mo ngayon? Saan ka napupunta? Maghahanap po sana ako ng bagong trabaho sa bayan. Kapag may trabaho na po ako, dadalaw-dalawin ko po kayo dito. Para naman po, umingay rin tong bahay nyo kahit minsan. Ikaw ang bahala. Kahit kailan, tanggap ka dito sa bahay ko. Labis ang pasasalamat ni Dessa kay Aling Felicia sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, kahit na hindi naman sila magkadugo o magkakilala. Napatunayan ng babae na hindi nakabase sa pagkakakilala ng iba ang tunay na katauhan ng isang tao, at malalaman lamang ito kung kikilalanin mismo ang taong yun. Kaya sa kabila ng masamang tingin ng mga taga-barangay kay Aling Felicia, nanindigan si Dessa na mabuting tao ang matanda. Itinuloy niya ang paghahanap ng trabaho. Sinubukan niyang bumalik sa pinapasukan niya noon at hindi naman siya nabigo nang muli siyang tanggapin ng dating amo. Gaya ng dati, nangupahan na lamang muna si Dessa sa bayan at makalipas lamang ang ilang buwan, nakakilala siya ng lalaki na muling nagpatibok ng kanyang puso. Malayong malayo ito sa ugali ng yumao niyang asawang si Alex, dahil bukod sa napakabait ng lalaki ay makadiyos ang pamilya nito, at higit sa lahat, tunay na pamilya ang turing nila sa kanya. Yon! Ang ganda naman nun, na naman. Medyo nakakapagod po ang araw na ito. Pasensya na po kayo. Wala po muna tayong shout-out. Huwag kayong magtatampo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa Kwentong Enteng.